Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayong umaga tungkol sa PhilHealth issue. Ito, may post si MJ Kiambao 1 hour ago. Basahin ko ha. Sabi niya, tignan nyo, sabi niya, kung walang kumibo at walang kumontra, kung walang nag-ingay sa social media, at kung walang magigiting na nagpetisyon sa Korte Suprema, goodbye PhilHealth funds na sana. Now, please return those billions of funds. Gamitin ang nasabing pundo para ibabana ang napakataas na mandatory members monthly premium or contribution. Itaas at palawakin din ang napakaliit na benepisyo ng mga paying members. Maraming salamat Supreme Court Philippines at sa lahat ng mga Pilipinong may pakialam. Okay. So, isinare ni MJ Kiambao ang article ng GMA Integrated News na ang title, Palace Vows to Abide by Supreme Court on PhilHealth Issue. May commitment na po ang palasyo na kung anuman ang magiging hatol ng Korte Suprema sa petisyon na isinampa tungkol sa PhilHealth, kung magdesisyon ang PhilHealth na ibalik nila. Yun na. So, ito ang pronouncement ng Palace Press Officer, si Attorney Claire Castro. Basahin ko. Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, iyan po ay susundin natin. Hindi po natin tututulan. Hindi po natin lalabanan kung ano po ang iniuutos ng Supreme Court. Sana itong pahayag ng Palace Press Officer ay hindi niya opinyon. Sana nag-usap sila ng Pangulo at ito talaga ang gusto ng Pangulo o Finance Secretary. Kasi kung minsan, nagsasalita ang ating Palace Press Officer na opinion lang niya. Okay. So, ito, yung nangyaring oral argument. Si Supreme Court Associate Justice Antonio Co, sinabi niya, it's time to overhaul the board of the state insurer over the utilization of its budget. Problema itong mga board of directors. Kasi, masyadong maliit yung binabudget nila para sa benefits ng mga members. May mga hospital. Ano ba yung mga 70,000? Something like that. Mga 5,000 lang ang 5,000 lang ang i-share ng PhilHealth. Paano mo maramdaman yung tulong? Hindi talaga itong PhilHealth wala sa puso. Ang kanila lang is may mga nabasa kong article yung pinapasubmit yung kanilang mga notice of disallowances, mga ng COA. Ang lalaki daw ng kanilang mga Christmas gifts, mga bonuses. Yan. Kung mapunta sa kanila, mga opisyales, okay, malaki. Pag mapunta sa mga members, tinitipid nila. Kaya ito po, yung sabi ng Supreme Court Justice na it's time to overhaul. Alisin yung Ito, ang exact word ng maestrado. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying with what the law required. Nakalagay na sa batas, yung percentages from syntax law, universal healthcare law, from PCSO pala, meron na. I think 50% sa
PCSO, i-compute mo lang, 50%. Ang 50% mapunta sa PhilHealth. Sa syntax law, gano'n, 80% ata. 80% mapunta sa PhilHealth. Ganun lang. Kailang hindi nasusunod yun. Binabago ng mga mambabatas. Nagkakaroon daw ng political negotiation. At ang mga board bumibigay. Ito, meron pang isang article dito, related story. New PhilHealth Chief. Kasi napalitan na yung Ledesma. Itong nakaupo ngayon. Sabi niya, we will abide by Supreme Court ruling on fund transfer. So, this is good. Makakasigurado tayo na hindi na nila pahirapan pa. Once na nagdesisyon ang Korte Suprema, yun na. Ibalik ang pera. Sana nandyan pa yung pera. At sana, wake up call ito sa PhilHealth na huwag nilang tipirin ang mga kawawang pasyente. Okay. So, napag-alaman ko kahapon through the post ni Professor Clarita Carlos sa South Cotabato and Sultan Kudarat, yung mga hospital doon, mga provincial hospital nila, libre lahat. So, Davao City, alam ko na yan. Libre. Basta, meron pa yung kinoment ng mga subscribers, Sambuanga Sibugay. Yeah, Sambuanga di Sibugay. Libre din daw. So, bakit kung itong mga lugar, Davao City, Sambuanga di Sibugay, South Cotabato, Sultan Kudarat, nalilibre lahat ang gastos ng mga pasyente, bakit hindi kakayanin ng PhilHealth? May nabasa akong comment ng isa kong subscriber sa Indonesia daw. Ito, OFW nagkasakit siya sa Indonesia, libre, wala siyang binayaran ni Kusing. Bakit hindi kakayanin ng PhilHealth? So, yan po ang tanong. So, pasalamat tayo sa mga maestrado ng Korte Suprema. Malaking puruhon na, game over, panalo na ang taong bayan sa issue ng PhilHealth. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil tinutulungan natin sila, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng solar lights, kaldero, plato, kutsara, baso, dahil kulang-kulang ang kagamitan nila. Meron din tayong livelihood program, nagpapatanim tayo ng sayote at saka saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito.